Alam nyo ba na ang pinakamakamandag na ahas sa mundo ay hindi ang pinakamapanganib at na ang pinakamalakas na kagat ay sa isang nilalang na halos hindi nagbago mula pa noong panahon ng mga dinosaur? Ngayon, lulubog tayo sa mundo ng kaliskis, pangil, at malamig na dugo. Bubuo tayo ng listahan ng pinakamapanganib na reptilya sa planeta. At maniwala kayo, ang ilan sa mga kasama dito ay tiyak na ikagugulat ninyo. Kaya manatili kayong nakatutok at malalaman ninyo kung sino talaga ang karapat-dapat sa titulong pangunahing banta at kung bakit ang laki ay hindi ang lahat sa mundo ng ligaw na kalikasan. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mapanganib? Ito ba ay ang pinakamalakas na kamandag lang o ang pinakamalaking puwersa ng kagat? Sa totoo lang, mas komplikado ito. Ang pagiging mapanganib ay kombinasyon ng ilang salik: lakas ng kamandag, pagiging agresibo, laki, bilis, at ang pinakamahalaga, dalas ng pakikipag-ugnayan sa tao. Kaya naman, isa sa alang-alang ng ating listahan, hindi lamang ang mga kakayahan ng mga reptilya, kundi pati na rin ang kanilang tunay na banta sa tao. Aalamin natin kung sino ang pinakamalaki nating dapat katakutan kapag napadpad tayo sa kanilang teritoryo. Simulan natin sa isang malaking pagkalito. Kung tatanungin ko kayo kung alin ang pinakamapanganib na ahas, ano ang isasagot ninyo? Malamang, yung may pinakamatinding lason, tama ba? Mukhang logical naman yan. Nakasanayan na nating sukatin ang panganib sa mga numero. Mas matindi ang lason, mas nakakatakot ang ahas. Pero may problema dito. Sa kalikasan, halos walang silbi ang lohikang ito. Ang konsepto ng pinakamakamandag ay, sa totoo lang, isang terminong ginagamit sa laboratorio. Sinusukat ng mga siyentipiko ang tindi ng kamandag sa perpektong kondisyon para malaman kung gaano ito nakakamatay sa purong anyo. Isa lang yan, teknikal na detalye. Isang numero lang sa papel, hindi laboratorio, ang totoong mundo. Ang tunay na panganib ay binubuo ng maraming iba pang salik. Isipin ninyo ang pinakamalakas na armas sa buong mundo nakakulong sa isang safe sa ilalim ng karagatan. Napakalakas nitong sumira, pero ganap na itong ligtas dahil walang sino mang makakagamit. Ganoon din sa mga ahas. Ang isang ahas ay maaaring may kamandag na kayang pumatay ng daan-daang tao. Pero kung nakatira ito sa liblib na disyerto, palaging nagtatago at umiiwas sa tao, ang tunay nitong panganib para sa atin ay halos wala. Mas nakakatakot yung nakatira malapit sa atin. At ngayon, kilalanin natin ang dalawang uri. Narito ang ating unang bida, ang McCoy's taipan, or mas kilala bilang fierce snake. Kilalanin ang ganap na kampiyon pagdating sa pagkamandag sa buong planeta. Para lang magkaroon kayo ng ideya sa lakas nito, isang patak lang ng lason nito ay sapat na, sa teorya, para pumatay ng 100 matatandang tao o kaya'y 250,000 daga. Ang lason nito ay isang napakakomplikadong neurotoxin na halos agad-agad na pinaparalisa ang nervous system, pinipigilan ang paghinga, at nagiging sanhi ng matinding pamumuo ng dugo. Parang kuwento sa isang nakakakilabot na pelikula, hindi ba? Ngunit mayroong isang malaking pero na lubusang nagpapabago sa sitwasyon. Ang record holder na ito ay naninirahan sa pinakamanunuyot at liblib na sentral na disyerto ng Australia. Napakalihim ng pamumuhay nito. Higit pa rito, taliwas sa pangalan nitong Fierce, ang ahas na ito ay nakakagulat na kalmado at hindi agresibo. Mas gusto nitong gumapang palayo at magtago kaysa umatake. Kaya naman, sa buong kasaysayan, iilan lang ang naitalang kaso ng kagat sa tao at lahat sila ay mga profesional na tagahuli ng ahas. Kaya, oo, ito ang pinakamamandag na ahas. Pero ito ba ang pinakamapanganib?
Tiyak na hindi. Ngayon naman, kilalanin natin ang tunay na serial killer sa mundo ng mga ahas. Ito ang Russell's Viper. Matatagpuan ito sa mga mataong lugar ng India at Timog Silangang Asya. At dito, naroon ang pinakamalaki at nakamamatay na pagkakaiba nito sa taipan. Ang ahas na ito ay hindi nagtatago sa mga disyertong walang tao. Sa halip, nakatira ito sa mga bukirin, sa mga palumpungan sa gilid ng mga nayon. Nanghuhuli ito ng mga daga at iba pang rodent. At kung nasaan ang mga rodent, naroon din ang mga tao. Kaya, madalas, araw-araw, nagtatagpo ang kanilang landas. Ang laso nito ay hindi kasing nakalalaso ng sa taipan, ngunit ito ay labis na mapaminsala. Nagdudulot ito ng matinding, hindi matitiis na sakit, malaking pamamaga, panloob na pagdurugo, at mabilis na pagbagsak ng kidney. Ngunit ang pinakamahalaga, mayroon itong mainit ang ulo at lubhang agresibong ugali. Hindi ka nito bibigyan ng sapat na babala. Kung aksidente mo itong matapakan sa bukirin, aatake ito kaagad-agad. At ito ang kinahinatnan. Ang Russell's Viper ang responsibly sa pinakamaraming pagkamatay dahil sa kagat ng ahas sa buong mundo. Pinag-uusapan dito ang 10,000 biktima taon-taon. Kaya, hindi lang sa tindi ng lason nakasalalay ang lahat, kundi sa pinagsamang tatlong salik. Pagiging agresibo, nakamamatay na kagat, at higit sa lahat, ang pamumuhay nito ng magkasama sa mga tao. Ngayon, pag-usapan natin ang bilis. Minsan, ang tunay na panganib ay hindi ang kawalan ng kakayahang magtago, kundi ang kawalan ng kakayahang tumakas. At pagdating sa bilis, sa mundo ng mga ahas, may isang hari na walang kaparis, na ang pangalan ay nagdudulot ng takot sa buong Aprika. Ito ang Black Mamba. Ang pangalan nito ay hindi nagmula sa kulay ng mga kaliskis nito, na sa totoo ay kulay abo kayumanggi, kundi sa napakaitim na loob ng bibig nito, na inilalabas nito kapag nagbabanta. At ang tanawing iyan ay tiyak na ayaw mong masaksihan ng personal. Ang Black Mamba ay isa sa pinakamabilis na ahas sa planeta sa maikling distansya. Kaya nitong umabot sa bilis na hanggang 20 kilometro bawat oras. Ito ay mas mabilis pa sa takbo ng karamihan ng mga tao. Ngunit ang bilis ay kalahati pa lamang ng problema. Ang ikalawang bahagi ay ang ugali nito. Hindi tulad ng maraming ahas na kumakagat ng isang beses at pagkatapos ay umaatras. Ang Black Mamba kapag nasa sulok ay umaatake ng may di kapani-paniwalang galit. Kaya nitong magbigay ng sunod-sunod na mabilis na kagat na nag-iiniksyon ng dosis ng pinakamalakas na neurotoxin sa bawat isa. Ang kagat nito ay tinatawag na halik ng kamatayan. Dahil nang walang agarang pagbibigay ng panlunas, ito ay halos palaging nakamamatay. Bilis, agresyon, at nakamamatay na lason. Iyan ang pinagsamasamang sangkap para sa isa sa mga pinakamapanganib na reptilya sa mundo. Ngunit may ahas na ang panganib ay hindi sa bilis, kundi sa kanyang kapangyarihan at sukat. Kung ang Black Mamba ay isang nerbiyoso at mabilis na mamamatay tao, ang susunod nating bida ay isang tunay na monarka na nagbibigay takot sa pamamagitan lamang ng kanyang presensya. Ang pangalan niya ay King Cobra. Ito ang pinakamahabang makamandag na ahas sa planeta na kayang lumaki hanggang 5 metro at kalahati. Ngunit hindi lang sa haba ang usapan. Ang kanyang kakaiba at nakakatakot na kakayahan ay ang pagtayo ng isang katlo ng kanyang katawan ng tuwid mula sa lupa. Isipin nyo, naglalakad kayo sa gubat at nakakita kayo ng ahas na diretsong nakatingin sa inyong mga mata at nakataas ng 1.5 metro. Hindi man ito ang pinakamalakas na lason sa mundo, subalit binabawi naman niya ito sa dami. Ang isang kagat nito ay may sapat na lason para patayin ang isang adultong elepante o 20 tao. Higit pa rito,
Ang king cobra ay kilala bilang isang espesyalista. Ang pangunahing pagkain nito ay iba pang ahas. Ito ay isang hari na hindi nagpapahintulot ng mga kalaban sa kanyang teritoryo. Ang panganib nito ay kombinasyon ng dambuhalang sukat, nakakatakot na kilos, at napakaraming nakamamatay na lason. Ngunit, ang lason ay hindi lang pala ang tanging nakamamatay na armas sa hanay ng mga ahas. Ang ilan sa pinakamalalaking ahas sa planeta ay umaasa sa iba namang taktika, ang purong hilaw na lakas. At dito na pumapasok ang reticulated python, isa sa pinakamahabang ahas sa mundo na kayang umabot ng mahigit 6 na metro ang haba. Wala siyang nikatiting na lason. Hindi niya ito kailangan. Ang armas niya ay ang kanyang mismong katawan. Pinapatay niya ang biktima sa pamamagitan ng pagpiga o sa siyentipikong termino, constriction. Hindi ito basta-bastang pagpiga. Ibinabalot ng python ang kanyang makalamang katawan sa paligid ng biktima at naghihintay. Sa bawat paghinga palabas ng biktima, lalo niyang hinigpitan ng pagbalot, pinipigilan ang baga na muling mapuno ng hangin at higit sa lahat, piniputol ang daloy ng dugo patungo sa utak. Mabilis ang pagdating ng kamatayan. Bagamat bihira ang pag-atake nito sa tao, ang isang ganap na lumaking reticulated python ay tiyak na may sapat na lakas para makayanan ang isang tao. Ito ay ibang uri ng takot, hindi mula sa kemikal na lason, kundi sa pakiramdam ng walang awang, humihigpit na puwersang sinauna, kung saan walang takas. Ngayon, lumayo muna tayo ng saglit sa mga ahas at tignan naman ang kanilang mga kamag-anak. Pag-usapan natin ang mga butiki. Karamihan sa kanila ay hindi naman banta sa atin. Ngunit may isa sa kanila na tunay na karapat-dapat sa kanyang pangalan. Ang tunay na dragon ng ating panahon, ang Komodo dragon. Ito ang pinakamalaking bayawak sa planeta na matatagpuan sa ilang mga isla sa Indonesia. Ang isang adultong lalaki ay maaaring umabot sa 3 metro ang haba at tumimbang ng higit sa 70 kilo. Ito ay isang maninila na nasa tuktok ng food chain sa kanyang ekosistema. Kaya nitong manghuli ng usa, baboy ramo, at maging ng malalaking kalabaw. Matagal nang pinaniniwalaan na ang pangunahing panganib nito ay ang bakterya sa laway, na ang kagat nito ay nagiging sanhi ng sepsis at sinusundan lang ng bayawak ang biktima hanggang sa tuluyan itong manghina. Ngunit lubusang binago ng mga bagong pananaliksik ang dating paniniwala. May tunay na glandula ng lason ang Komodo dragon. Ang kagat nito ay naglalabas ng komplikadong lason sa sugat na pumipigil sa pamumuo ng dugo at nagdudulot ng shock. Hindi lang ito basta maruming laway. Ito ay isang komplikado at epektibong mekanismo ng pagpatay, pinagsasama ang matutulis na ngipin, lason at pambihirang lakas. Ang Komodo dragon, siyempre, nakakamangha, pero ginagamit lang nito ang lason bilang pantulong. Pero mayroon nga bang butiki na may kagat na nakakalason tulad ng sa ahas? Oo, at ito ay medyo bihira sa mundo ng mga butiki. Hayaan ninyong ipakilala ko sa inyo ang Gila Monster. Ang butiking ito, na mabagal kumilos pero may matingkad na kulay, ay matatagpuan sa mga disyerto sa timog kanluran ng Estados Unidos at sa Mexico. Ang matingkad at nagbababalang kulay nito ay hindi lang palamuti. Walang hungkag na pangil ang Gila Monster, tulad ng sa ahas na ginagamit upang mag-inject ng lason. Sa halip, ang lason ay nanggagaling sa mga glandula sa ibabang panga at dumadaloy patungo sa sugat sa pamamagitan ng mga ukas sa ngipin. Dahil dito, para epektibong malason ng biktima, kailangan ng Gila Monster na hindi lang basta kumagat, kundi kumapit ng mahigpit at nguyain ang laman. At kahit na bihira itong makamatay sa isang malusog na adultong tao,
Ang kagat nito ay itinuturing na isa sa pinakamasakit sa kaharian ng mga hayop. Inilarawan ng mga nakaranas nito ang sakit bilang hindi matiis na parang hinampas ng nagbabagang martilyo. Ito ay mabagal, ngunit napakalinaw na paraan ng pagsasabi, layuan mo ako. Kaya't natalakay na natin ang mga lason, bilis at pagka-suffocate. Ngunit ngayon, oras na para sa totoong mabibigat na usapan para sa mga nilalang na naghari sa planeta bago pa man dumating ang tao. Pag-usapan natin ang mga buwaya at sisimulan natin sa walang kapantay, hindi mapag-aalinlangan ng kampyon sa lakas ng kagat sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Kilalanin natin ang saltwater crocodile or buwaya sa dagat. Ang higanting ito ang pinakamalaking reptilya sa mundo. Ang mga adultong lalaki ay kayang umabot ng 6 na metro ang haba at tumimbang ng mahigit 1 tonelada. Ang panga nito ay kayang pumikit ng may lakas na lumalampas sa 1,500 kilo, 1 tonelada, bawat sentimetro kwadrado. Sapat na ito para durugin ang bungo ng baka na kasing dali ng pagbali natin sa balat ng itlog. Ngunit ang pangunahing panganib na dala nito ay hindi lamang sa lakas, kundi sa kakayahan nitong manirahan hindi lang sa sariwang tubig ng ilog, kundi pati na rin sa maalat na tubig ng karagatan na nagbibigay daan dito upang makatawid ng malalayong distansya at makapanakop ng mga bagong teritoryo. Para sa saltwater crocodile, ang tao sa tubig o malapit sa baybayin ay hindi banta na kailangan paalisin. Ito ay simpleng biktima, isang ordinaryong item sa menu, at ito ang dahilan kung bakit marahil ito ang pinaka-epektibong maninila at mangangain ng tao sa planeta. Kung ang buwaya sa dagat, saltwater crocodile, ang kinikilalang hari ng Asya at Australia, mayroon ding sariling kasing bagsik na monarka ang Africa. Ito ang buwaya ng Nilo, Nile crocodile. Bagamat bahagya lamang itong mas maliit sa kanyang kamag-anak na buwaya sa dagat, hindi naman ito nagpapahuli sa pagiging agresibo at sa reputasyon bilang maninila ng tao. Ang buwaya ng Nilo ay isang mahalagang bahagi ng buhay sa kontinente ng Africa. Matatagpuan ito sa mga ilog, lawa at latian. Madalas ay malapit lamang sa mga komunidad ng tao. Para sa milyon-milyong tao na ang buhay ay nakasalalay sa ilog. Para sa pangingisda, paglalaba at pagkuha ng tubig, ang buwayang ito ay nagdudulot ng patuloy at araw-araw na banta. Ito ang sanhi ng daan-daan at sa ilang pagtataya, libu-libong pagkamatay ng tao bawat taon na ginagawa itong isa sa mga pinakanakamamatay na hayop sa Africa. Hindi lamang ito isang simpleng maninila. Isa itong simbolo ng sinaunang kapangyarihan ng kalikasan na hanggang ngayon ay pinangingilagan ng buong kontinente. Ang taktika nito ay ang matiyagang paghihintay sa gilid ng tubig at isang kidlat bilis na kamamatay na paglusob. At kung sakali mang mapunta ka sa kanyang mga panga, halos wala ng pag-asang makaligtas. Maraming tao ang nag-aakala na ang mga alligator ay tila isang pinahinang bersyon lang ng mga buwaya. Mas mabagal daw, hindi gaanong agresibo, at hindi kasing nakakatakot ang reputasyon. Sa totoo lang, may punto sila. Karaniwan, mas bihira talaga silang umaatake ng tao. Pero huwag kayong magpapadaya sa kanilang tila kalmadong itsura. Ang Mississippi alligator, na karaniwang matatagpuan sa timog silangan ng Estados Unidos, ay isang malaki at lubhang makapangyarihang maninila. Kayang umabot ng 4 na metro ang haba nito at halos kalahating tonelada ang bigat. At kahit hindi nito itinuturing ang tao bilang regular na pagkain, hindi tulad ng mga pinsan nitong nasa Africa at Asia, tiyak na ipagtatanggol nito ang kanyang teritoryo. Lalo ring delikado ang mga inahing nagbabantay
ng kanilang mga pugad. Anumang paglapit sa kanilang mga supling ay ituturing nilang direktang banta at hindi magtatagal ay aatake sila. Bukod pa rito, sa mga estado tulad ng Florida, mas madalas na ngayong pumapasok ang mga tao sa tirahan ng mga alligator, nagtatayo ng mga bahay malapit sa mga lawa at kanal. Dahil dito, nasasanay ang mga hayop sa presensya ng tao at nawawalan ng takot. At ang isang alligator na hindi na natatakot sa tao ay isang lubhang mapanganib na alligator. Kaya, ano nga ba ang gumagawa sa kagat ng buwaya o alligator na lubhang nakamamatay? Hindi lang ito sa napakalakas na puwersa ng kanilang panga na kayang durugin ang mga buto. Ang kanilang pangunahing sandata at kilalang-kilala nilang atake ay ang bantog na death roll. Kapag nakahuli ang buwaya ng malaking biktima na hindi niya kayang lunukin ng buo, isang nakakatakot na bagay ang ginagawa niya. Mahigpit niyang kinakagat ang biktima. Pagkatapos ay mabilis at marahas siyang umiikot sa sarili niyang axis. Ang puwersang nalilikha ng pag-ikot na ito ay napakalaki. Literal itong pumupunit ng mga piraso ng laman mula sa katawan ng biktima. Ang diskarteng ito ay nagbibigay daan sa buwaya na talunin ang biktima na mas malaki pa sa kanya. Walang hayop sa lupa ang may panlaban sa ganitong uri ng atake. Ito ang perpektong mekanismo para sa paghihiwa-hiwalay ng katawan. Kahit pa makatakas ang biktima, ang mga sugat na dulot ng ganitong pamamaraan ay halos palaging nakamamatay. Ito ay isang malupit, ngunit napakabisang imbensyon ng ebolusyon na pinahusay sa loob ng milyon-milyong taon. Paano nga ba nagagawang makalapit ng mga dambuhalang ito sa kanilang biktima nang hindi man lang sila napapansin? Ang kanilang pangunahing sikreto at pinakamalaking kalamangan ay ang perpektong pagkukubli at walang hanggang pasensya. Ang buwaya ay tunay na maestro ng pananambang. Maaari siyang manatiling ganap na walang kibo sa gilid ng tubig sa loob ng ilang oras, kung minsan ay mga araw pa nga. Sa ibabaw, tanging ang kanyang mga mata at butas ng ilong ang nakikita. Sa paningin ng isang hayop na lumalapit upang uminom, isa lang siyang ordinaryong troso o nakalutang na ugat ng kahoy. Lubusan siyang nakikipag-isa sa paligid. Walang anumang kalabisan na galaw, walang kahit anong ingay. At sa ganitong estado ng lubos na katahimikan, kaya niyang manatili ng napakatagal, nagtitipid ng enerhiya at naghihintay sa perpektong sandali. Pagkatapos, kapag nawala na ang pagbabantay ng biktima at lumapit na ng sapat, susunod ang biglaang pag-atake. Isang kasing bilis ng kidlat at hindi mapigilang pagsugod mula sa tubig. Ang distansyang ilang metro ay tinatahak niya sa loob lamang ng bahagi ng isang segundo. Wala ng panahon ang biktima upang makapagreaksyon. Ito ang perpektong kombinasyon ng pagkukubli, pasensya at sumasabog na puwersa. Kaya, saan nga ba matatagpuan ang mga pinakadelikadong lugar sa planeta? Lalo na kung ang pag-uusapan ay ang pakikipagtagpo sa mga dambuhalang ito. Ang sakop na teritoryo ng buwayang alat ay talagang nakakagulat. Ang kanilang tirahan ay sumasaklaw mula sa silangang baybayin ng India sa buong Timog Silangang Asya at umaabot hanggang sa hilagang Australia. Dahil dito, libu-libong kilometro ng mga baybaying lugar, kabilang ang mga bakawan, estuaryo ng ilog, at maging ang bukas na dalampasigan ay posibleng maging mapanganib. Ito ay isang mandaragit na maaaring lumitaw sa mga lugar na hindi mo inaasahan. May mga naitalang insidente kung saan ang mga buwayang alat ay umaatake sa mga mangingisda sa laot. Ilang kilometro ang layo mula sa baybayin. Ang kakayahan nitong mabuhay sa parehong tubig tabang at tubig alat ay nagbibigay dito ng malaking kalamangan, kaya't nagagawa nitong kumalat sa malalawak na distansya. Kaya,
Kapag naglalakbay sa mga rehiyong ito, kailangan mong tandaan ang isang simpleng panuntunan. Anumang malabong tubig, maging ilog, latian, o maging ang baybayin ng karagatan ay maaaring tirahan ng pinakamalaki at pinakamapanganib na reptilyang mandaragit sa mundo. Paano naman sa Timog Amerika? Wala ba silang sariling hari doon? Siyempre, meron. Ang nakaupo sa trono ay walang iba kundi ang Black Cayman. Siya ang pinakamalaking maninila sa ekosistema ng Amazon at isa sa pinakamalalaking buwaya sa buong mundo. Ang mga adultong lalaki nito ay kayang umabot ng 5 metro ang haba. Ang Black Cayman ang nasa tuktok ng food chain. Nanghuhuli siya ng lahat ng kaya niyang abutin, kapibara, unggoy, at usa. Walang takot siyang nakikipaglaban sa iba pang higante ng Amazon, tulad ng anaconda at jaguar, at kadalasan siya ang lumalabas na panalo. Ang maitim niyang kulay ay nagbibigay sa kanya ng perpektong pagtatago sa maputik na tubig ng mga ilog ng Amazon tuwing gabi. Para sa mga lokal na residente at mga mananaliksik na naglalakbay sa ilog, siya ay isang nakamamatay na banta. Dati, ang Black Cayman ay nasa bingit ng pagkaubos dahil sa pangangaso para sa balat nito. Ngunit salamat sa mga hakbang sa proteksyon, ang populasyon nito ay muling dumami. At ngayon, ang madilim na Panginoon ng Amazon na ito ay muling umupo sa kanyang nararapat na lugar sa tuktok ng trono. Hindi rin natin pwedeng palampasin ang isa pang napaka-espesyal na miyembro ng pamilya ng mga buhaya, ang gharial. Sa unang tingin, halos nakakatawa ang itsura niya. Sobrang haba at makitid ng nguso nito na puno ng manipis at matutulis na ngipin. Mas kahawig ito ng sipit kaysa sa malalakas na panga ng isang tipikal na buwaya. At totoo nga, perpekto ang nguso nitong ito para sa pangingisda, ang pangunahing pagkain nito. Dahil dito, minimal lang ang resistensya nito sa tubig, kaya mabilis itong makakakilos ng pahilis o pakanan pakaliwa gamit ang ulo. Kaya naman, marami ang nagkakamaling isipin na medyo ligtas ang gharial sa tao. Pero ito ay isang mapanganib na pagkakamali. Una sa lahat, ang isang adult na gharial ay napakalaking hayop na umaabot ng 6 metro ang haba. At bagamat hindi idinisenyo ang panga nito para durugin ang mga buto ng malalaking biktima, taglay pa rin ito ang napakalaking puwersa. May mga naitala at kumpirmadong insidente, bagamat bihira, ng pag-atake ng gharial sa tao. Maaaring napagkamalan nilang malaking isda ang tao o ipinagtatanggol lang nila ang kanilang teritoryo. Kaya huwag tayong malinlang ng kakaiba nitong itsura. Ito ay isa pa ring napakalaki at potensyal na nakamamatay na mandaragit. Kaya ano nga ba ang sikreto ng kanilang kamanghamanghang tagumpay? Bakit ang mga buwaya na halos hindi nagbago ay nalagpasan ng panahon ng mga dinosauro at nananatili pa rin bilang isa sa pinakamabisang mandaragit sa ating planeta? Simple lang ang sagot. Perpekto ang kanilang disenyo. Hinubog ito ng ebolusyon sa paglipas ng milyon-milyong taon at mula noon, halos hindi na kinailangan pa ng anumang pagbabago. Sila ay mga buhay na fosil. Ang kanilang estratehiya ng pangangaso sa pamamagitan ng pagtambang, ang mababang metabolismo na nagpapahintulot sa kanila na mabuhay ng walang pagkain sa loob ng buwan, ang kanilang balat na parang baluti, malalakas na panga at nakamamatay na pag-ikot. Lahat ito ay idinisenyo para sa isang mundong matagal nang naglaho. Ngunit ang pormulang ito ay napatunayang napakatagumpay, kaya patuloy itong gumagana hanggang ngayon. Sila ang perpektong makina para sa kaligtasan. Ang kanilang katatagan ay kahanga-hanga, matatalino sila, at may kakayahang matuto. Nakaligtas sila sa sunod-sunod na malawakang pagkalipol.
At kapag tinitingnan natin ang isang buwaya sa esensya, sumisilip tayo sa malalim na nakaraan ng ating planeta. Isang nilalang na nasaksihan ang pag-usbong at pagbagsak ng mga imperyo ng hayop at nanatili pa rin sa tuktok. Kung minsan, ang pinakamalaking panganib ay nagkukubli sa mga lugar na di mo inaasahan. Napag-usapan na natin ang mga dambuhalang buwaya at mahahabang ahas. Pero ngayon, tingnan naman natin ang isang reptilya na para bang isang prehistorikong halimaw na pinamaliit. Ito ang caiman or alligator snapping turtle. Matatagpuan ito sa mga sariwang tubig sa timog silangan ng Estados Unidos at ito ang pinakamalaking pagong tabang sa Hilagang Amerika. Ang matigas na talukab nito ay may mga tulis at napakalaki ng ulo nito na nagtatapos sa isang makapangyarihan at hugis kawit na tuka na parang tuka ng isang buwitre. Subalit, ang pinakakamanghamanghang katangian nito ay ang kapangyarihan ng kagat nito. Ang lakas ng pagkakakagat ng panga nito ay isa sa pinakamalakas sa mundo ng mga reptilya at madali nitong kayang putulin ng hawakan ng walis. O kaya naman, ang daliri ng tao. Isa itong dalubhasa sa pag-ambush. Nakahiga ito sa ilalim ng tubig na nakabukas ang bibig at ginagalaw-galaw ang dila nitong kahawig ng uod para akitin ang mga isda. Kapag ang biktima ay sapat ng lumapit, ang mga panga nito ay humahagibis ng sara sa bilis ng kidlat. Hindi ka nito hahabulin, pero kung magtatangka kang hawakan ito, maaaring maging napakasakit ng kahihinatnan. At dito na tayo sa pinakamahalagang aral. Pagkatapos nating suriin ang lahat ng kamangha-mangha at nakamamatay na nilalang na ito, may isang simpleng katotohanan tayong nauunawaan. Ang pinakamalaking banta ay hindi ang lason nila, hindi ang matutulis na ngipin o ang kanilang lakas. Ang pinakamalaking peligro ay ang sarili nating kamangmangan at kawalan ng pag-iingat. Ang karamihan ng pag-atake ng mga reptilya tulad ng mga ahas, buwaya o butiki ay hindi nangyayari dahil likas silang masama o sadyang nangangaso ng tao. Nangyayari ang mga ito dahil tayong mga tao ay pumapasok sa kanilang tahanan o teritoryo nang hindi sapat ang kaalaman at pag-iingat. Hindi sinasadya nating natatapakan ang isang ahas sa masukal na damuhan. Lumalapit tayo ng sobra sa tubig kung saan posibleng nagkukubli ang isang buwaya. O kaya naman, sinusubukan nating hulihin o hawakan ang isang hayop na ang tanging hangarin lamang ay mapag-isa at hindi guluhin. Ang mga reptilya na ito ay hindi mga halimaw. Sila ay mahalagang bahagi ng ating kalikasan at ekosistema na hinubog ng milyon-milyong taon ng ebolusyon. Kaya naman, ang pinakamabuting depensa laban sa kanila ay ang kaalaman, paggalang, at pagpapanatili ng ligtas na distansya. Sa pag-unawa sa kanilang mga gawi, tirahan, at kung paano sila kumikilos, masisigurado nating mabawasan ang panganib ng hindi sinasadyang pagtatagpo. Sa ganitong paraan, makakasama natin sila ng mapayapa sa iisang planeta. Kung gayon, sino nga ba ang itinuturing na pinakamapanganib sa ating listahan? Kapag pinagsama-sama natin ang lahat ng salik, ang laki, lakas, pagiging agresibo, talino, at lawak ng kanyang tirahan, walang iba kundi ang buwayang alat ang nangunguna. Hindi lang ito basta hayop. Ito ay isang perpektong mandaragit na walang pinipiling biktima. Mapaantilop, pating o tao man ang dumating sa tabing tubig. Napakalawak ng kanyang teritoryo at ang kakayahan nitong umangkop sa iba't ibang kapaligiran ay talagang nakakamangha. Pero ang pinakakamangha-mangha at kasabay nito ay ang pinakamalaking panganib ng nilalang na ito ay nasa talino niya. Ang buwayang alat ay may kakayahang matuto, matandaan ang galaw ng tubig, pati na rin ang mga ruta ng kanilang mga biktima. Hindi ito isang makina,
ng kamatayan na walang isip. Ito ay isang ganap na inangkop na mandaragit na namuno na sa mundo bago pa tayo at posibleng mamuno pa rin pagkatapos natin. At ito ang matinding twist. Hindi ang pinakamalakas na lason o pinakamabilis na pagtakbo ang gumagawa sa reptilyang ito na numero uno sa listahan ng mga pinakamapanganib, kundi ang kanyang sinauna, kalkulado at matalinong pag-iisip. Kaya naman, malinaw na ang panganib ng mga reptilya ay hindi lang dahil sa lason o matutulis na ngipin. Ito ay isang komplikadong kombinasyon ng mga salik kung saan ang pangunahing papel ay ginagampanan ng kanilang tirahan at pag-uugali. Mula sa napakaliit ngunit nakamamatay na ulupong hanggang sa higante at matalinong buwaya, ang ating mundo ay punong-puno ng mga kamangha-mangha at mapanganib na nilalang. Salamat sa inyong pagtutok at pagtapos sa video na ito. Umaasa akong may bago at kawili-wili kayong natutunan. Kung nagustuhan nyo ang video, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi nyo mapalampas ang aming mga susunod na paglalakbay sa mundo ng kalikasan. At para sa inyo, anong reptilya ang pinakamapanganib at bakit?